si Roshane Ligaw at ako si LGM Morales. Ngayong araw, ipapaliwanag namin ang iba't ibang variety at uri ng wika na ginagamit natin araw-araw. Mula sa idiolect, dialect, sociolect, hanggang sa register na wika. Lahat yan mapapanood nyo dito. Kasama ko ngayon ang aking mga kadalubwika na si Miss Chen at si Miss Les para tulungan tayong maintindihan ang mga register at mga variety ng wika. Kaya tara na, simulan na natin! Miss Les at Miss Chen, bakit nga ba tayo nagkakaroon ng mga variety ng wika? Ito ay dahil sa pagkakaiba ng ating lipunan, geografiya, antas edukasyon, sarian, trabaho at edad. Dahil dito, nagiging heterogeneous ang ating wika at lumilitaw ang iba't ibang variety ng wika batay sa pagkakaiba-iba ng mga individual. Ngayon, punta naman tayo sa unang variety ng wika, ang idiolect. Ito ang pananalita ng isang tao na nagsisilbing kanyang pagkakakilanlan. Ay, grabe! Sobrang galing! Ay, grabe! Slay kayo dyan! Ay, grabe! Nakakatakot! Ay, grabe ang pogi! Kapag narinig ng tao ang salitang ay, grabe, ay agad nilang maiugnay na si Bea ang taong gumagamit ito. Ngayon naman, dumako tayo sa dialect. Ito ay isang variety ng wika na nakabatay sa rehiyon o lugar. Magkakaiba man ang salita, pareho lang ang ibig sabihin. Naimbang nga adlaw kabsat. May adlaw, bay! Mayang ama kaliwa! Kahit iba-iba ang paraan ng pagsasabi, ang ibig sabihin ay pareho lamang. Magandang umaga, kaibigan! Ngayon naman, dumako tayo sa sociolect. Ito ang variety ng wika na ginagamit ng mga partikular na grupo sa kanilang katayuang panlipunan o sosyo-kultural. Ilan sa mga uri nito ay ang Dilinggo, Konyo, at Pidgin. Una ay gay linggo. Ang wika ito ay ginagamit ng mga bakla na binuo upang maging bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Besh, ano nangyari? Hi Besh, Indiana Jones ako kahapon eh. Sayang ang gatong ng aking nag-Givenchy eh. Oo nga, sayang. Pangalawa, Konyo o Konyosphi. Pinaghalong Filipino at Ingles na karaniwang may code switching at madalas ring dinaragdagan ng mga inglitik na pa, na, lang at iba pa. Gosh, so init here. Nakaka-irritate ang everything ay. At ang pidgin, isang variety ng wika na walang formal na struktura. Kadalasang ginagamit ng dalawang taong may magkaibang wika upang makapag-usap kahit pansamantala lamang. Madam, di ka biliyahit paninta para ako uwi na. Madam, bente na, hindi para sa na. Ako, hindi na. Ngayon, alam na natin ang idiolect, dialect at sociolect. Pero teka, may isa pa tayong mahalagang uri ng wika. Ano kaya yun? Ito ang register na wika. Minsan rin ito ang sinusulat bilang register. Ito ang wika ang ginagamit sa espesyalisadong lugar o domain. Ah, kaya pala, iba-iba ang salita depende sa kung saan ito ginagamit. Kung sa tahanan, trabaho, o klase. Tama! Ang register na wika ay may tatlong dimensyon. Una ay ang larangan. Ito ang ginagamit sa paksa o pinag-uusapan. Defense tayo, bantayin mo ang shooter. Topic watch, start na siya. Ito ay halimbawa ng register ng wika sa field dahil ang mga salitang ginamit gaya ng shooter at defense ay espesyalisado para sa larangan ng basketball. Ikalawa, mode o modo. Ito ang paraan ng komunikasyon, pasalita man, pasulat o text. Ikatlo ang tenor. Ito ay nakadepende sa relasyon ng mga nag-uusap. Magandang araw po. Ma'am, maaari po ba magtanong kung ano ang ating tagdang aralin? Magandang araw rin. Ang inyong assignment ay nasa page 45. Sagutan niya sa sunod na linggo.
Ito ay halimbawa ng register na wika sa dimensyon ng tinud. Dahil guro ang kausap, mas formal at magalang ang estudyante. Kaya ayan, natutunan na natin ang iba't ibang variety ng wika, ang idiolect, dialect at sociolect, pati na rin ang register ng wika. Iba-iba man ang paraan ng ating pagsasalita, lahat ay may mahalagang gamit sa ating araw-araw na komunikasyon. Tandaan, ang wika ang ating pagkakakilanlan at ito rin ang nagbubuklod sa ating bilang isang lipunan. Magkakaiba man ang ating pananalita, tayo ay isa. For more videos, please like and subscribe!